Humarap sa NBI ang contractor na si Sara Diskaya bago pa man lumabas ang rest warrant laban sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, nakapanemyo kanina sa programang StoryCon. Ang abogado ni Sara Diskaya, wala pa namang warrant of arrest laban sa kanya. So, ano eksaktong legal status niya ngayon? Well, Jiggy, kausap nga namin kanina si Cornelio Samaniego, yung abogado ni Sara Diskaya sa programang StoryCon. At pagkakadescribe niya dun sa sitwasyon ni Sara Diskaya at this particular time is para siyang visitor sa NBI. Yes, siya'y sumuko ng kusa at wala pang arrest warrant. So technically, hindi pa siya kailangan mag-turn over ng kanyang sarili sa NBI o saan mang otoridad. Pero nagkusa na raw sila kasi inaasahan nila na lalabas naman talaga ang arrest warrant at parang wala nang problema sa hanap-hanapan. Sumuko rin ang kanyang pamangkin, si Roma Diskaya ng St. Timothy. Ngayon, anong proseso dyan? Ang inaasahan nila kahit wala pang arrest warrant, mananatili si Sara Diskaya sa NBI custody hanggang lumabas ang arrest warrant. After which, yung NBI will send a notice of service of the arrest warrant to the courts para alam ng korte na nasa custody nila si Sara Diskaya. Jiggy. At Bok, bakit daw nagdesisyong humarap sa NBI si Sara Diskaya? May kinalaman ba ito sa pahayag ni PBBM kanina? Well, supposedly, wala daw kinalaman doon sa pahayag ni BBM na lalabas yung arrest warrants ni Sara Diskaya. Actually, yung sabi ni Atty. Samaniego, kung gusto lang daw ng mag-asawa, matagal silang lumabas ng bansa. Wala raw silang obligasyon to stay here hanggat wala pang arrest warrant. So, if you take it from his point of view or from the couple's point of view, nagmamagandang loob daw sila para ipakita na sila ay very cooperative pa rin sa gobyerno bagamat hindi nagkakasundo doon sa ibang mga issues kaya po yung pagiging state witness o bahagi ng Witness Protection Program at doon sa issue ng restitution. Jiggy. At nabanggit ba nila yung pagnanais na maging state witness? Ang sabi ni Atty. Samaniego, interesado pa rin ang mga Diskaya na maging state witness. Ang problema daw nila, ayon kay Atty. Samaniego, ay paiba-iba ang mga hinihingi raw ng kanilang mga kausap, whether it's the prosecution or the ICI or the DOJ. So we were asking them, so ano yung paiba-iba dun sa mga kinakausap ninyo na mga demand? Ang sabi niya, for example, restitution daw. Ang korte lamang, ang kanilang panig, korte lamang daw ang maaring mag-utos ng restitution o civil liability sa kanilang mag-asawa. That's number one. Number two, as far as the couple is concerned daw, according to Atty. Samaniego, legal ang lahat na perang kanilang pag-aari. Wala raw silang ninakaw sa gobyerno, wala silang dinampot o dinukot, at lahat ng kanilang mga kontrata ay dumaan sa proseso, sa public bidding, at in effect, wala silang ninakaw. That is as far as they're concerned. So ang sinasabi nila, anong restitution na pinag-uusapan natin kung wala naman kami ninakaw? Yan po yung kanilang panig. At pagdating dito nga sa kayamanan ng mga Diskaya, marami nang na-free sa kanilang mga asset. May naging pahayag ba, abogado ng Diskaya, kung kumusta na yung mga assets talaga ng mga Diskaya? Ang pagkakasabi ni Atty. Samaniego, at this particular point, financially constrained yung mag-asawang Diskaya. Actually, Jiggy, interesting discussion namin kanina with Atty. Samaniego. Kasi yun nga, ini-insist ni Atty. Samaniego na legal lahat ng kaperahan ng mga Diskaya at wala raw silang ninakaw. Yeah, that's true that it has to be proven pa in court. Pero napuntang usapan dun sa kung ganun, na legal lang pera ng mga Diskaya, bakit sila nakapagbayad ng mga daan-daang mga milyong piso na panuhol sa mga district engineer, mga public works officials, and if ever mga politiko? How are they able to afford yung pagbayad ng mga perang ito na napakalaki sa mga taong yan na nanunuhol daw sa kanila? Ang sabi ni Atty. Samaniego, let's be realistic daw. Let's be realistic. Talagang gawain yan na suhulan doon sa mga public works contracts. So next question namin is, kung ganun, saan nila kinukuha ang pera para manuhol? If you're doing the projects properly, implementing the projects as bidded out, dapat sapat lang yan para sa proyekto. Saan mo kinukuha yung perang panuhol na ayon sa'yo, legal naman? Ang sabi ni Atty. Samaniego, well, from the very start daw, quadruple A contractors na mga Diskaya
at doon sila humuhugot ng pera. So ibig mo sabihin, sabi namin, ibig mo sabihin na from their own savings, kinukuha ng mga diskaya ang panuhol nila doon sa mga politiko at sa mga engineer. Ganun daw. So medyo fantabulous ng konti, pero yun nga that's their point of view. Na ayon sa kanila, illegal ang pera ng mga diskaya at ang anumang pinanggagastos nila para panuhol sa mga engineer ng DPWH, yan daw ay kusang loob na nilalabas nila mula sa kanilang sariling bulsa. Jiggy. Maraming salamat, Bok. Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.